Maraming nagtatanong kung pwede ba ang kape sa mga may diabetes. Mahalaga na alam natin ang tamang impormasyon. Nay, Tay, amuyin muna natin ang bango ng ating kape. Nakaka-relax, di ba? Para sa marami sa atin, ang tasa ng kapeng ito ang nagbibigay buhay sa ating umaga. Pero bago nyo ituloy ang pag-inom, may kailangan kayong malaman. Alam nyo ba na ang tasang hawak nyo ngayon ay pwedeng maging pinakamalakas ninyong kakampi o kaya naman ay isang traitor sa inyong blood sugar? Marami sa atin ang akala ay healthy ang kape at totoo naman po yon. Pero ayon sa science, isang maliit na pagkakamali lang sa kung kailan at paano nyo ito iniinom ay pwedeng maging sanhi ng silent spike o biglaang pagtaas ng inyong asukal nang hindi nyo nararamdaman. Baka nagtataka kayo, Dok, bakit ang taas pa rin ang sugar ko kahit nagbabawas naman ako ng kanin? Baka ang sagot ay nasa baso nyo. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga bagong pag-aaral mula sa Harvard at Karolinska Institute para ituro sa inyo ang tamang diskarte sa pagkape. Hindi nyo kailangang itigil ang paborito ninyong ritual. Ang kailangan lang ay konting adjustment para maging gamot at hindi lason ang kape sa inyong katawan. Para ito sa inyong mga pre-diabetic, may type 2 diabetes, o sa mga gusto lang maging mas masigla ngayong 2026. Handa na ba kayo? Ako po si Dr. Reyna Del Sol, at narito ang inyong gintong gabay. Simulan na natin ang pagtitimpla ng tamang kalusugan. Bakit bawal ang kape sa empty stomach? Magakagabay, bago tayo pumasok sa siyensya, may ikukwento muna ako sa inyo. Naalala ko ang dati kong pasyente na si Tay Nestor. Sabi niya sa akin, Doc Reyna, bakit kaya ang taas pa rin ng sugar ko tuwing umaga? Naga-oatmeal naman ako, wala na ring asukal ang kape ko. Pero pag-check ko ng lab result, laging sablay. Nang tinanong ko siya kung anong oras siya nagkakape, ang sagot niya, alas 5 pa lang Doc, pagdilat ng mata, kape agad bago maglakad-lakad. Ayan ang tinatawag nating classic mistake. Ang pag-inom ng kape habang wala pang laman ang tiyan. Bakit ito naging problema para kay Tay Nestor? Ganito po yon. Ang ating katawan, pagkagising sa umaga, ay natural na naglalabas ng cortisol. Ito ang ating alarm clock hormone. Pero kapag sinabayan mo agad ito ng matapang na caffeine habang walang laman ang tiyan, para kang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Lalo mong pinapastress ang iyong katawan. Ayon sa British Journal of Nutrition, ang ganitong habit ay nagpapabagsak ng ating insulin response ng halos 50%. Kaya kahit gaano pa ka-healthy ang kinain ni Tay Nestor na oatmeal mamaya, hindi na ito ma-process ng maayos ng kanyang katawan. Ang ending? Yung sugar mula sa oatmeal na nanatili sa dugo imbes na maging lakas. Yan ang tinatawag nating silent spike na naging kalaban ni Tay Nestor. Kaya ang payo ko sa kanya, napayo ko rin sa inyo ngayon. Huwag nating hayaang magulat ang ating system. Parang sasakyan, Tay Nestor. Huwag niyo munang ihataw sa kalsada kung wala pang langis ang makina. Ang pagkain ang inyong proteksyon. Kaya si Tay Nestor, binago niya ang routine niya. Uminom muna siya ng tubig at kumain ng itlog bago magkape. Ang resulta? Unti-unting gumanda ang kanyang laboratory results. Kaya kung nagawa ni Tay Nestor, kayang-kaya niyo rin, Nay at Tay. Bago tayo magpatuloy, sino sa inyo ang inuuna ang kape bago pa man mag-almusal? Pakitype ang isa at sana bukas hindi na. Pakilagay na rin kung saan ka nanonood. Pero Nay, hindi lang yung kung kailan tayo umiinom ang problema. Ang mas malaking tanong, ano ba ang inihahalo nyo sa inyong tasa? Dahil ba kayong akala ninyong pampatamis ng buhay, yon pala ang nagpapadilim ng inyong lab result. Pag-uusapan natin yan sa susunod na bahagi. Bakit nga ba tinatawag ko itong traitor na tamis? Nay, Tay, baka sabihin nyo, Doc, itim na kape lang? Napakapait naman yan. Naalala ko tuloy si Nay Ising. Sabi niya sa akin, Doc Reyna, konting condensed milk lang naman ang nilalagay ko, pampakulay lang. Akala ni Nay Ising, dahil konti lang, ay hindi na ito makakasama. Pero ang hindi alam ni Nay Ising, ang condensed milk at yung mga sikat na non-dairy creamers ay punong-puno ng hidden sugars at hydrogenated oils.
Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga additives na ito ang tunay na traidor. Binubura nila ang kakayahan ng kape na protektahan ang inyong mga cell. Sa madaling salita, Nai-Ising was drinking a sugar bomb disguised as coffee. Kaya ang payo ko kay Nai-Ising, Nay, subukan nating palitan ang traidor na tamis ng isang matapat na kaibigan. Dito ko sa kanya ipinakilala ang cinnamon o kanela. Nung una, nag-aalinlangan siya. Pero nang masubukan niya, nagulat siya. Ang bango daw at may natural na tamis-asim na saktong-sakto sa kape. Sabi ng journal na Nutrients, ang cinnamon ay nakakatulong para mas maging sensitibo ang ating insulin. Imbes na mag-imbak ng taba at asukal, tinutulungan nito ang katawan na gamitin ang energy ng tama. Si Nai-Ising, hindi lang naging mas masarap ang kape niya, bumaba pa ang kanyang craving sa matamis sa buong araw. Isang wisik lang, malaking tulong na. Kaya Nay, Tay, huwag tayong pauto sa mga sugar-free labels na puno naman ng chemical. Kung kailangan nyo talaga ng pampalubag loob sa pait, gayahin nyo si Nai-Ising. Ang cinnamon ang sikreto, hindi asukal. At kung gusto nyo ng konting gatas, piliin ang unsweetened na bersyon para ligtas ang inyong puso at sugar. Nakita nyo na? Maging si Nai-Ising, hindi na binalikan ang condensed milk niya. Pero teka lang, Nay at Tay, kahit tama ang timpla, kung mali ang oras, pwedeng mabulilyaso pa rin ang inyong sugar levels. Alamin natin ang golden hour pagbalik ng gintong gabay. Mga kagabay, narinig nyo na ba ang tungkol sa golden hour? Hindi lang po ito para sa mga photographer o sa mga mahilig mag-selfie. Sa medisina, mayroon din tayong golden hour, kung kailan pinakaligtas at pinakapakinabang ang pag-inom ng kape para sa ating blood sugar. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang pinaka-ideal na oras para magkape ay 1 oras hanggang 2 oras, pagkatapos ng inyong almusal. Bakit kailangan maghintay? Ganito po yon. Kapag kumain muna kayo ng agahan na mayaman sa protein, tulad ng itlog, isda, o kahit yung paborito nating malunggay, gumagawa kayo ng proteksyon sa inyong bituka. Ang protein at fiber ay nagsisilbing preno para hindi biglang tumalon ang asukal sa inyong dugo kapag pumasok na ang caffeine. Isipin nyo, Tay, ang agahan nyo ang siyang pundasyon. Kung uminom kayo ng kape sa golden hour na ito, mas magiging maaayos ang pagproseso ng inyong katawan sa caffeine. Mas gising ang inyong diwa, pero kalmado ang inyong blood sugar. Yan ang diskarte ng mga lolo at lolang abot hanggang 100 taon ng buhay. At may isa pang mahalagang paalala si Doc Reyna tungkol sa oras. Huwag na pong magkape pagkalampas ng 3:00 ng hapon. Bakit? Ang caffeine ay nananatili sa ating system ng hanggang 6 na oras o higit pa. Kapag uminom kayo ng kape sa hapon, baka hindi kayo mahimbing sa gabi. At alam nyo ba, Nay, na ang isang gabi ng masamang tulog ay sapat na para itaas ang inyong insulin resistance kinabukasan? Ang ending, kahit hindi kayo kumain ng matamis bukas, mataas pa rin ang sugar nyo dahil lang sa puyat. Kaya ang rule natin, maghintay ng 1 oras pagkatapos magalmusal at umiwas pagdating ng 3:00. Sa ganitong paraan, nakukuha nyo ang talas ng isip mula sa kape nang hindi isinasakripisyo ang inyong kalusugan sa gabi. Disiplina lang po sa oras, Nay at Tay, at malaking tulong na ito para sa pag-iwas sa diabetes. Ngayon, alam na natin ang kailan at ano. Pero baka nagtataka kayo, Doc, may mabuti ba talaga itong nagagawa sa loob ng katawan ko? Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang magic ingredient sa kape na kaibigan ng inyong lapay. Huwag aalis, narito pa rin ang gintong gabay. Ano naman itong chlorogenic acid ng kape? Magkakagabay, baka ang iniisip nyo ngayon, Doc, puro naman bawal at ingat ang sinasabi mo. Masama ba talaga ang kape? Ang sagot ko po ay, hindi po. Sa katunayan, ang kape ay may tinatawag na secret weapon para sa ating kalusugan. Ito ang chlorogenic acid. Ano ba itong chlorogenic acid na ito? Ayon sa research mula sa Brigham and Women's Hospital, ito ay isang napakalakas na antioxidant. Ang trabaho nito ay pigilan o bagalan ang pag-absorb ng asukal sa inyong bituka. Ibig sabihin, kahit may kaunting carbohydrates kayong kinain, tinutulungan kayo ng kape na wag itong biglang pumasok lahat sa inyong dugo.
Parang may traffic enforcer sa loob ng inyong katawan na nagsasabing, dahan-dahan lang ang pasok ng asukal, baka mabigla ang ating system. Hindi lang yan, Nay. Ang chlorogenic acid ay nakakatulong din para maging mas gising ang inyong insulin sensitivity. Ibig sabihin, ang inyong lapay o pancreas ay hindi na kailangang magpakapagod ng husto para maglabas ng maraming insulin. Sa madaling salita, pinapagaan ng kape ang trabaho ng inyong katawan. Kaya naman sa malalaking pag-aaral, tulad ng sa Karolinska Institute na sumuri sa 1.2 million na tao, nakita na ang mga regular na umiinom ng kape ay may 30% lower risk na magkaroon ng type 2 diabetes. Kaya ang kape ay hindi lang pampagising ng diwa, kundi pampasigla rin ng inyong metabolism. Pero tandaan, ang magic na ito ay gumagana lamang kung ang kape nyo ay pure o walang halong asukal at creamer. Kapag nilagyan nyo kasi ng asukal, parang tinalo nyo na rin ang galing ng chlorogenic acid. Sayang naman ang benepisyo, di ba? Para sa ating mga seniors, ang pag-inom ng kape ay isa ring paraan para labanan ang inflammation o pamamaga sa loob ng katawan na siyang ugat ng maraming sakit. Kaya, Nay, Tay, huwag matakot sa inyong daily cup. Ang kailangan lang ay ang tamang kaalaman para maging tunay itong gintong gabay sa inyong kalusugan. Ngayon, para hindi kayo malito, pagsasama-samahin natin ang lahat ng natutunan natin sa isang simpleng checklist. Ito ang gagawin nyo bukas pagising nyo. Pakinggan nyo ito ng mabuti. Narito ang aking gintong gabay checklist. Magkakagabay, alam ko na marami tayong tinalakay na science at mga pag-aaral kanina. Para hindi kayo malito, ginawan ko kayo ng isang gintong gabay coffee checklist. Ito ang magsisilbing kodigo nyo bukas pagising nyo para masiguro na ang kape nyo ay magtatrabaho para sa inyong blood sugar. Step number 1. Uminom muna ng isang basong tubig. Paggising nyo, huwag munang takurin ang hawakan. Ang ating katawan ay dehydrated pagkatapos ng 8 oras na tulog. Ang tubig ang magsisilbing banlaw sa inyong system para maging handa ang inyong metabolism sa unang pagkain ng araw. Step number 2. Agahan bago ang kape. Ito ang pinaka-importante, Nay at Tay. Siguraduhing may pundasyon na protein at fiber sa inyong tiyan. Tulad ng nilagang itlog, isda o gulay. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology, ang protein ang magsisilbing preno para hindi biglang tumalon ang inyong asukal kapag pumasok na ang caffeine. Step number 3. Ang golden hour. Hintayin nyo muna ang 1 oras pagkatapos ninyong kumain bago kayo magkape. Ito ang perpektong timing kung kailan ang inyong insulin ay handa nang i-process ang kape nang hindi nagugulo ang inyong blood sugar level. Ito ang oras para namnamin ang bawat higo. Step number 4. Gawing puro ang inyong tasa. Subukang unti-unting alisin ang asukal at creamer. Kung hindi pa kaya ng pure black, tandaan ang ating secret ingredient, konting wisik ng cinnamon. Hindi lang ito mabanggo. Makakatulong pa ito sa inyong insulin sensitivity. Iwasan din ang pagkape pagkalampas ng 3:00 ng hapon para hindi masira ang inyong tulog. Ayan, Nay, Tay, 4 na simpleng hakbang lang. Hindi nyo kailangang bumili ng mamahaling supplements o sumailalim sa matinding diet. Disiplina lang sa routine at tamang diskarte sa kape. Malaki na ang maitutulong nito para manatiling normal ang inyong glucose levels at maging mas energized kayo sa buong araw. Kapamilya, ang kape ay biyaya mula sa kalikasan. Hindi natin ito kailangang katakutan. Kailangan lang nating itama ang ating timpla at ang ating oras. Tandaan niyo po, ang maliliit na pagbabagong ginagawa niyo sa inyong tasa ngayong araw ay malaking tulong para masiguro na marami pang umaga tayong magkakasama. Nay, Tay, ang kape ay biyaya mula sa kalikasan. Hindi natin ito kailangang katakutan. Kailangan lang nating itama ang ating timpla at ang ating oras. Sa tamang dami at tamang oras ng pag-inom, ang kape ay makakatulong na magbigay ng enerhiya at sigla sa katawan. Bukod dito, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular pero katamtamang pag-inom ng kape ay maaring magpababa ng panganib ng ilang uri ng sakit, gaya ng type 2 diabetes at sakit sa puso. Sana ay nakatulong ang ating kwentuhan. Kung may natutunan kayo, paki-click naman ang like button at i-share ang video na ito sa inyong mga kumpare at kumare na coffee lover din.
Mag-subscribe na rin kayo para palagi tayong magkasama sa pag-aalaga ng inyong kalusugan.